Malamang inaakala mo na ang mga pinakadelikadong nilalang sa dagat ay puro mga malalaki gaya ng mga pating balyena o di naman kaya dambuhalang pugita. Pero nagkakamali ka dahil may mga maliliit, tahimik na nilalang na nagdudulot din ng panganib sa mga tao. Mga hayop na mukhang harmless pero may taglay na sipit na kayang durugin ang buto mo at lason na nakamamatay. Oo. At sa video nga na ito ay titingnan na natin ang 20 pinakadelikado, kakaiba at nakakakilabot na crustacean sa buong mundo. Mula sa mga crab na may saw blade sa katawan hanggang sa hipon na kayang sumuntok na may bilis na parang bala. Pero bago yan ay paki-like at subscribe naman po. Malaking bagay na po yan sa aming mga content creator. Salamat po at ngayon simulan na natin. Number 20, Giant Isopod, ang halimaw ng kalaliman. Sa unang tingin para itong higanting ipis ng dagat pero hindi ito basta-basta nilalang. Ang Giant Isopod ay isa sa pinakakakaibang crustacean sa mundo. Nabubuhay ito sa pinakamalalim at pinakamadilim na bahagi ng dagat, libu-libong metro sa ilalim kung saan halos walang ilaw at grabe ang pressure ng tubig. Ang katawan nito ay parang segmented armor, may matitigas na plates at nakabalot sa kulay pilak puti. Tumitimbang ito ng halos 2 kilo at ang haba ay umaabot ng hanggang 30 sentimetro. Malaki na yun para sa isang crustacean. Pero ang tunay na nakakatakot dito, kayang-kaya nitong mabuhay ng ilang taon nang walang kinakain. Oo, literal. Kapag wala siyang makitang pagkain, hihiga lang siya sa sahig ng dagat at hihintayin ang pagkakataon na may mahulog na patay na hayop, isda o kahit bangkay ng balyena. At kapag dumating ang pagkain, wala siyang pakialam. Kakainin niya lahat, laman, balat at buto. Ang kanyang bibig ay parang medieval grinder, matibay, mabilis at hindi mapili. Parang zombie ng dagat, tahimik, matiyaga pero kapag umatake, ubos ka. Number 19, Yeti Crab. Mukha itong balbon na hipon. May balbas ang mga sipit at kulay gatas ang katawan. Pero huwag kang papakampante dahil ang Yeti Crab ay kakaiba. Unang natuklasan noong 2005 sa malalim na bahagi ng Pacific Ocean, malapit sa mga hydrothermal vents, mga lugar sa ilalim ng dagat kung saan lumalabas ang super init na tubig mula sa bituka ng mundo. Doon kung saan walang liwanag at sobrang init nabubuhay ang Yeti Crab. Pero paano siya nabubuhay sa ganoong sitwasyon? Simple, may buhok ang mga sipit niya at doon siya nagpapalaki ng bakterya. Oo, parang nagtatanim siya ng sariling pagkain. Ang bakterya na ito ay may toxins na nakakatulong sa kanyang survival. Kaya literal, may farm siya sa kamay niya at ito ang kinakain niya araw-araw. Ang Yeti Crab ay isa sa pinakamagandang halimbawa ng kung paanong ang buhay ay nakakasurvive kahit sa pinaka-imposibleng kondisyon. Pero kung makakasalubong mo siya, huwag mong hawakan. Hindi dahil aatake siya, dahil baka may taglay siyang bagay na di mo kayang labanan. Number 18, Vampire Crab. Hindi sila lumilipad, hindi rin sila umiinom ng dugo, pero kilala ang Vampire Crabs sa kanilang nakakatakot na hitsura. Nagniningning ang mga mata, matingkad ang kulay ng katawan at kadalasang violet, pula o itim. Ang totoo, madalas silang alaga sa aquarium. Pero huwag mong i-underestimate ang mga ito. Bagamat maliit lang, ang Vampire Crab ay kilala sa pagiging teritorial at agresibo, lalo na sa kapwa crab. Hindi sila mahilig makihalubilo. Gabi sila aktibo at kapag ginulo mo sila sa dilim, mabilis silang kumilos at umatake. Minsan, kakainin pa nila ang sarili nilang mga kauri kapag nag-aagawan ng pwesto o pagkain. May mga breeder na nagulat na lang na isang araw, ubos na ang laman ng tank niya at isang vampire crab lang ang natirang buhay. Grabe, cannibal. Number 17, Stone Crab. Ang sipit na di matanggal. Hindi siya mukhang pangatake, pero pag hinawakan mo siya ng mali, baka mapilayan ka sa isang iglap. Ang stone crab ay may sobrang lakas na sipit, kayang durugin ang kabibi ng ibang shellfish gaya ng oysters, clams, at kahit kapwa crab. Pero ang pinaka-interesting dito, yung kanyang escape plan. Kapag may umataking predator, hindi siya tatakbo lang. Kakapit siya gamit ang sipit at kung kinakailangan para makatakas, puputulin niya ang sarili niyang braso. Oo, kusa niyang iniiwan ng kanyang sipit habang nakakapit pa ito sa kalaban. Para siyang ninja na may decoy arm. At pagkatapos ng ilang linggo o buwan, tutubo ulit ang kanyang sipit, buo, matigas, parang walang nangyari. Kaya kung magkamali kang apakan siya sa dagat at napitikan ka, huwag mong asahang bibitaw siya agad. Baka mauna ka pang umatras kaysa sa kanya.
Number 16, Deep Sea Amphipods, ang tagapaghatid ng lason ng tao. Ito ang entry na hindi mo inaasahan. Hindi dahil siya ang may pinakamatinding sipit o lason, kundi dahil siya ang naging biktima na naging panganib. Ang Deep Sea Amphipod ay isang maliit na crustacean na kamag-anak ng hipon pero nakita siya sa pinakamalalim na bahagi ng mundo, ang Mariana Trench. Natagpuan siya ng mga siyentipiko na may laman sa tiyan, microplastic. Oo, basurang galing sa tao. Hindi lang yon, natuklasan ding may taglay itong mga industrial toxins at chemical. Ibig sabihin itong hayop na dapat inosente ay naging carrier ng polusyon. At kapag kinain ng mas malaking isda o kahit seafood na nauuwi sa mesa natin, umiikot lang ang lason. Kaya sa bandang huli, ang crustacean na ito ay isang paalala. Minsan hindi sila ang orihinal na panganib. Tayo ang dahilan kung bakit nagiging delikado ang mundo sa sarili nating gawa. Number 15, Brown Crab, the cancer of Europe seas. Akala ng marami, ang mga pating na may matatalas ng ngipin ang pinakadelikado sa dagat. Pero teka lang, baka magbago ang isip mo matapos mong makilala ang nilalang na ito. Sa paligid ng British Isles, tahimik na gumagapang sa ilalim ng dagat ang tinaguriang brown crab o cancer pagurus. Pero huwag kang palilin lang sa itsura nito. Ang nilalang na to ang pinakamalaking uri ng alimango sa buong Europa. Karaniwang umaabot sa sukat na 20 sentimetro, pero may ilan na lumalaki pa ng hanggang 30 sentimetro at tumitimbang ng halos 9 na libra. Katumbas yan ng bigat ng isang sanggol. Ang brown crab ay may 8 paa at 2 malalaking sipit na hindi mo gugustuhing matikman. Kayang-kaya nitong durugin ng kahit anong makuha sa ilalim ng dagat gamit ang lakas na 4 na beses na mas malakas kaysa sa kamay ng tao. Umaabot ito sa 70 pounds per square inch. Isang kurot lang sa binti mo, baka mapasigaw ka na sa sakit. Mas nakakatakot pa rito, ang alimangong ito ay hindi namimili ng kakainin. Buhay man o patay, isda man o kapwa alimango, kayang-kaya niyang lapain. Oo, cannibal ito. Kaya kung may balak kang mag-swimming sa gilid ng dagat sa Europa, baka gusto mong lumayo-layo muna. Pero ganun pa man ay masarap pa din siyang kainin. Number 14, Mantis Shrimp, small but deadly. Pag sinabing hipon, naiisip natin ay maliit, masarap at harmless. Pero ibang usapan na kapag mantis shrimp ang pinag-uusapan. Itinuturing itong pinakaastig sa lahat ng hipon na hindi mo gugustuhing hawakan ng basta-basta. Kilala rin ito sa tawag na thumb splitter dahil kaya nitong baliin ang buto mo sa isang hampas lang. Hindi ito ordinaryong shrimp. Ang mantis shrimp ay may kakaibang estilo sa pangangaso. May 2 klase nito, ang smashers at ang spearers. Yung smashers may parang mini baseball bat sa harapan na tinatawag na dactyl club na kayang humampas sa bilis na aabot ng 50 milya kada oras. Para kang binaril, literal. Yung spearers naman may matatalim at tinik-tinik na parang sibat, pangtuhog ng mga isda o ibang hipon sa coral reef. Astig pero terrifying. Tumitira sila sa Indian at Pacific Oceans, kadalasan sa coral reefs, at kahit maliit lang karaniwang 4 hanggang 8 pulgada, kaya nilang patumbahin ang mas malalaking hayop sa dagat. Ang tanong, paano kung matutunan nilang manghuli ng tao? Number 13, Coconut Crab, the giant crushing claw. Kung mapapadpad ka sa isang isla sa Asia Pacific at may makita kang malaking alimango na tila gusto kang kamayan, tumakbo ka na. Ito ang tinaguriang coconut crab. At hindi siya pambiro. Ang isang kurot mula sa higanting sipit nito ay may puwersang 10 beses na mas malakas kaysa sa isang tao. Oo, kayang-kaya nitong durugin ng mga daliri mo. In fact, ito ang may pinakamalakas na sipit sa lahat ng crustaceans sa buong mundo. Kaya niyang buhatin ng halos 28 kilo, katumbas ng isang batang paslit. Kaya kung may alaga kang aso o may bata sa paligid, huwag mo nang hayaang lumapit sa coconut crab. Ang laki rin nito ay panalo. Kaya mo naman siyang mapansin agad. Tumitimbang ng 4 na kilo, may habang 40 sentimetro ang katawan at halos 1 metrong haba ang mga paa. Ibig sabihin, di mo siya maitatago sa likod ng sandcastle mo. Kaya kung may plano kang kumain ng buko sa dalampasigan, siguraduhin mong hindi ito inaabangan ng isang palm thief. Number 12, Pistol Shrimp, ang maliit na may bala ng tunog. Akala mo siguro walang laban ng maliliit na nilalang sa dagat pero wag ka. Ang pistol shrimp o tinatawag ding snapping shrimp ay parang superhero na tinago sa katawang hipon. Sa unang tingin, ordinaryo lang ito. Maliit, simple, tahimik.
Pero kapag tinignan mo ng malapitan, mapapansin mong magkaiba ang laki ng dalawang harapang sipit nito. Yung isa, halos kalahati ng buong katawan niya ang laki. Parang mutasyon, hindi superpower talaga. Kapag handa na siyang umatake, binubuksan ng shrimp ang dulo ng malaki niyang sipit para papasukin ng kaunting tubig. Tapos, sa isang mabilis na pagpitik, pinapaalpas niya ang tubig sa sobrang bilis na nagbubunga ng maliliit pero nakakamatay na bula. At huwag mong ismulin ng mga bulang yan. Umaabot sa 60 milya kada oras ang bilis nito, parang bala. Kaya nitong patumbahin o patayin ang biktima sa isang pitik lang. Ang tunog, para kang pinaputukan ng baril. Sa katunayan, may isang uri ng pistol shrimp, ang tinatawag na Synalpheus pinkfloydi, na kayang gumawa ng tunog na umaabot sa 210 decibels. Mas malakas pa sa tunog ng totoong baril. Kaya hindi na nakakagulat na sa Netflix film na Project Power, ginamit ang pistol shrimp bilang inspirasyon para sa karakter ni Jamie Foxx, isang taong kayang pasabugin ng kalaban gamit lang ang lakas ng isang pulso. Kaya next time na matawag kang shrimp, sabihin mo thank you. Number 11, crayfish, ang kalaban mula sa aquarium. Kilalang kilala ito sa iba't ibang pangalan, crayfish, crawfish, mudbug, crawdad, yabi, pero iisa lang ang dapat mong tandaan. Huwag kang palilin lang sa anyo nilang harmless. Totoo, masarap itong putahe lalo na kapag ginisa o pinakuluan. Pero alam mo bang may isang uri ng crayfish na parang galing sa horror movie? Noong 1995, isang kakaibang nilalang ang aksidenteng nalikha sa isang aquarium, ang marbled crayfish. Hindi ito basta-bastang isda. Babae silang lahat pero may kapangyarihang paramihin ang sarili sa pamamagitan ng cloning. Oo, nagre-reproduce silang mag-isa. Parang walang katapusang photocopy. Sa loob ng 2 dekada, kumalat ang marbled crayfish sa buong Europa at Africa. Winawasak ang mga natural na tirahan ng iba pang hayop. Sa dami nila, sinisira nila ang balanse ng mga ekosistema. Walang tigil ang kanilang pagpaparami. Parang hindi nauubusan ng kopya ng sarili nila. Parang eksena sa pelikula. Mga nilalang na may 10 paa, kayang dumami mag-isa at hindi mapipigilan. Pagkatapos mong marinig yan, baka di ka na makatulog agad mamaya. Number 10, Chinese mitten crab. Ang malabo pero mapaminsalang furry claw cute, mukhang nakamittens. Parang hindi bagay sa listahang ito. Pero huwag ka, ang Chinese mitten crab ay isa sa pinakamapaminsalang crustacean sa buong mundo. Mula sa China, Japan at Korea, kumalat na ito sa iba't ibang bahagi ng mundo. Minsan sinasadya para gawing pagkain pero madalas ay palihim na sumasama sa mga barko at nakakalusot sa ibang bansa. Kapag dumating na sila sa isang lugar, sabay-sabay silang bumabaon sa mga pampang ng ilog. Sa sobrang dami nila, nakakapinsala sila sa mga leve o panangga sa baha. Oo, kaya nilang magpasabog ng lupa sa literal na paraan. Pero hindi lang yan ng delikado sa kanila. May isa pang hitchhiker na kadalasang sakay ng mitten crab, ang oriental lungfluke, isang uri ng flatworm. Kapag nakakain ka ng undercooked na mitten crab, pwedeng pumasok ang parasite na ito sa katawan mo. At doon siya mangingitlog. Saan? Sa mismong baga mo. Oo, tama ang narinig mo. May lamang gumagapang at nangingitlog sa loob ng baga mo. Hindi mo na kailangang manood ng horror film, nandito na siya live. Number 9, American lobster, ang alien ng kusina. Siguradong nakita mo na ito. Karaniwang bida sa mamahaling restaurant, niluluto ng buo, nilalagyan ng butter at sinasamahan pa ng lemon slices at parsley sa gilid ng pinggan. Pero ang American lobster, mas sigit pa sa iniisip mong masarap na ulam. Ang totoo, para itong galing sa ibang planeta. Una, gaya ng ibang crustacean, nasa labas ng katawan nito ang kanyang buto, tinatawag na exoskeleton. Kapag lumaki siya, tinatanggal niya ang buong balat at nagpapalago ng panibago. Pero hindi yan ang nakakagulat. Kapag naputol ang isa sa kanyang 10 paa, walang problema. Magpapalago lang siya ng bago. Parang superhero lang na may auto-heal function. At ito ang mas wild. May ngipin siya sa loob ng tiyan. At hindi lang basta sa tiyan, nasa loob mismo ng bibig niya ang tiyan na yon. Oo, tama ang narinig mo. Hindi ka titingnan ng ngiti ng lobster sa pinggan mo, pero sa loob-loob niya, may chewing system na mas advanced pa sa inaakala natin. Isipin mo yan habang sumusubo ka ng lobster tail next time. Number 8, floral egg crab. Ang granny crab na may lason, mukha siyang harmless. Maliit lang, may makinis na shell at may pattern na parang suot ang shawl ng lola mo.
Pero huwag kang papakyut sa floral egg crab dahil isa ito sa pinaka nakakamatay na nilalang sa dagat. Makikita ito sa Southeast Asia at sa bandang Australia. At kahit hindi ito mukhang delikado, ang sikreto nito ay lason at hindi basta-bastang lason. Alam mo ba ang pufferfish? Yung mukhang cute pero nakakamatay. Parehong lason ang dala nila, tetrodotoxin. At mas grabe pa, 1,200 beses itong mas delikado kaysa sa cyanide. At saan matatagpuan ang lason ng floral egg crab? Sa mga binti niya. Oo, yung mukhang crispy kapag pinirito. Kaya kung may mag-alok sa'yo ng exotic crab dish na hindi mo kilala ang pangalan, lalo na kung mukhang lola, tumanggi ka na lang. Baka di mo na maikwento ang lasa. Number 7. Japanese spider crab. Ang higanteng aninong gumagapang ito na marahil ang pinakakilalang crustacean sa buong mundo. Hindi dahil sa kagandahan niya kundi sa sheer size na talagang nakakagimbal. Ang Japanese spider crab ay may habang umaabot ng 12 talampakan mula dulo hanggang dulo ng kanyang mga paa at tumitimbang ng halos 20 kilo. Sa laki niya, posibleng maisip mong kaya niyang lunukin ng bata. Pero teka, huwag ka munang matakot, hindi naman siya natural predator. Sa halip, scavenger siya. Kumakain ng mga patay na hayop o halaman sa sahig ng karagatan. Parang underwater janitor na naka-spider costume. Ang mas kahanga-hanga, ang lifespan niya. Umaabot ng 100 taon ang buhay ng ilan sa kanila. At marunong pa silang mag-camouflage. Tinatakpan nila ang sarili ng seaweed, bato o kahit anong bagay sa paligid para hindi makita ng mga predator gaya ng pugita at stingray. Pero wag mo pa rin balewalain. Kung may bangkay na lumubog sa dagat, hindi siya magdadalawang isip na pagsaluhan ito. Hindi man sila nakamamatay sa tao, ang itsura pa lang nila ay sapat ng magparamdam ng kilabot. Pero hey, at least sila na ang naglilinis ng mga kalat sa ilalim ng dagat. Number 6, remipede, ang bulag na centipede ng tubig. Parang maliit na centipede na lumalangoy sa ilalim ng lupa. Pero wag mo itong maliitin dahil kahit wala itong mata kaya nitong pumatay sa paraang literal na nakakasuya. Ang remipede o Speleonectes tulumensis ay isang kakaibang nilalang na natagpuan sa madidilim na underwater cave sa Central America at Mexico. Hindi ito basta-bastang hipon dahil ang paraan nito ng panghuhuli at pagkain ay parang galing sa horror movie. Una, ginagamit nito ang matutulis na pangil para mag-inject ng kombinasyong neurotoxin at enzymes sa katawan ng biktima. Ang resulta, paralisado ang prey at unti-unting natutunaw ang laman nito mula sa loob. Parang ginagawa niyang sopas ang kalaban. Pagkatapos, sisip-sipin ng remipede ang tinunaw na laman at iiwanan ng mga buto o balat ng isda. Parang hindi nangyari. Oo, parang eksena sa alien autopsy. Pero kahit nakakadiri, hindi mo may kakaila na sobrang epektibo ang teknik niya. Lalo na para sa isang hayop na bulag at mahina. Sa mundo ng mga crustacean, survival ang labanan at ito ang sandata niya. Huwag ka namang kabahan masyado, bihirang-bihira lang makita ang mga remipede. Kailangan mo pa ng matinding scuba diving sa malalalim na kuweba para lang masilayan sila. So don't worry, hindi ito maglalangoy sa tabi mo sa pool. Number 5, mud crab, ang malupit sa putikan. Kung mahilig ka sa ginataang alimango, baka paborito mo ito. Pero kapag nakita mo siya sa natural na tirahan, mag-iisip ka ng 2 beses bago sumisid. Ang mud crab or Scylla serrata ay karaniwang matatagpuan sa mga bakawan, estero at putikan sa buong Asia, Australia at Africa. Isa ito sa pinaka kinahuhumalingan ng mga mangingisda pero hindi madaling hulihin. Nagtatago sila sa ilalim ng putik, kadalasang halos hindi mo sila makita. Isang maling hakbang lang, baka mapitik ang paa mo ng higanting sipit na parang bakal ang kapit. At ang mas malala, kapag natakot o inatake, kayang ilak ng crab ang kanyang sipit. Kahit putulin pa niya ito, hindi ito bibitaw. May chance na maiwan ang sipit sa binti mo kahit nakatakas na siya. At oo, kaya niyang magpalaki ng bagong sipit. Ikaw, maiiwan kang may sugat at trauma. Para sa kanila, survival ang labanan. Para sa atin, lesson. Huwag magpadalos-dalos sa bakawan. Number 4, mosaic reef crab, ang lasong di mapapawi ng init ngayon. Papasok na tayo sa top tier ng mga nakakatakot na crab. At sa number 4, isang malafiesta sa kulay pero kamatayan sa bawat kagat. Ito ang mosaic reef crab. Makikita sa Singapore, China, Indonesia, Japan, Thailand, Australia, Vietnam at kahit sa French Polynesia.
Kulay kahel at pula, may puting batik-batik na parang mosaic sa shell at may mabuhok na binti. Medyo maliit lang, mga 8 hanggang 10 sentimetro ang laki. Pero wag mong sukatin sa laki ang panganib. Ang crab na ito ay isa sa pinaka nakamamatay sa buong mundo. May taglay itong matinding neurotoxins at kahit lutuin mo pa siya sa pinakamatinding init, hindi nawawala ang lason. Walang antidote, walang second chance. Ayon sa mga ulat, marami nang nasawi dahil lang sa pagkakain ng crab na ito. Madalas dahil hindi nila alam ang panganib. At alam mo ba kung saan niya nakukuha ang lason? Sa paborito niyang kainin, mga poisonous sea cucumbers. Oo, lason sa loob, lason sa plato. Parang combo meal na straight to the grave. Kaya kung makakita ka ng maliit na crab na parang makulay na dekorasyon sa coral reef, iwasan mo na lang. Ang kagat ng kulay ay hindi laging masarap. Minsan, literal na kamandag ang dala. Number 3, emerald crab. Ang lason na nakatago sa kinang. Sa pangalan pa lang parang safe na safe. Emerald crab, parang mamahaling alahas o halamang ornamental, di ba? Pero wag kang palilin lang. Ang makintab na berdeng nilalang na ito ay may bitbit na kamandag na hindi mo gugustuhing matikman. Kilala sa scientific name na Mitraculus sculptus, ang emerald crab ay karaniwang makikita sa mainit at tropical na bahagi ng Caribbean Sea. Sa itsura parang alien na berdeng nilalang na galing sa sci-fi movie. Pero sa loob, puno ng neurotoxin. Katulad ito ng iba pang mga miyembro ng Crab Death Squad. May taglay na lason na kayang pumatay. Kahit maliit, wag mong iisipin na safe itong kainin. Dahil kahit isang subo lang, pwedeng ikamatay mo. Pero kung hindi mo balak gawing pulutan ang emerald crab, may isa naman siyang redeeming quality. Kung ilalagay mo siya sa aquarium, para kang may sariling basurero. Nililinis niya ang lumot at tira-tirang pagkain sa ilalim ng tubig. Basta wag lang siyang mapunta sa plato. Number 2, curry puff crab. Mukha lang masarap pero delikado sa pangalan pa lang. Curry puff crab, parang masarap na merienda. Pero hindi ito inaalok sa karinderya. Sa totoo lang, isa ito sa mga pinakadelikadong crab sa Southeast Asia. Ang curry puff crab o Platypodia granulosa ay isang kamukha ng floral egg crab at kasing delikado rin. Nakikita ito sa Singapore at karatig bansa. At nakuha ang pangalan nito dahil kamukha raw ito ng curry puff na tinapay. Pero hanggang dun lang ang pagkakahawig. Ang shell nito ay brown at mukhang inosente. Pero ang laman ay may taglay na natural na lason. Hindi ito venomous, hindi nangangagat o nakakalason sa balat. Pero poisonous. Ibig sabihin kapag nakain mo ito, lagot ka. Mas tricky pa, mahusay itong mag-camouflage. Kaya kung may allergy ka at hindi mo sigurado kung ligtas ang isdang nasa harapan mo, mas mabuting wag mo nang subukan. Hindi ito ang klaseng curry puff na gusto mong masamid ka. Number 1, saw-edged spooner crab. Ang pinakamatalim at pinakanakamamatay. At sa tuktok ng ating listahan, isang nilalang na may kakaibang pangalan at mas kakaibang hitsura. Ang saw-edged spooner crab. Parang contradiction ang pangalan niya. Spooner na malambing pero saw-edged na parang kagamitan ng karpintero. Pero totoo, ang crab na ito ay parang kinabitan ng lagari sa buong katawan. Makikita ito sa coral reefs ng Singapore, Pilipinas, Indonesia, Thailand, Vietnam at hanggang Papua New Guinea at New Caledonia. Tumitimbang ito ng mga 15 sentimetro pero ang panlabas na anyo parang sandamakmak na tinik na sinadyang ilagay sa katawan niya. Pero hindi lang panlabas ang panganib dahil ang laman nito ay may lason. Oo, isa na naman itong mapanganib na nilalang na mukhang ordinaryo. At dahil kamukha niya ang iba pang edible na crab, maraming nalilito. At yun ang simula ng kapahamakan. Isipin mo, sa gitna ng seafood feast mo, may nahalong saw-edged crab. Isang maling kagat, baka hindi ka na makabangon. Sa dami ng nakatagong kamandag, matutulis na paa at nakakalinlang na hitsura, ang saw-edged spooner crab ang karapat-dapat na number 1 sa listahang ito.